Iyan na ang mga gamit mo. Malamig at walang anumang emosyon ang boses ni Victor nang itapon niya ang isang mumurahing duffel bag sa paanan ni Elena. Hindi agad naintindihan ni Elena ang nangyayari. Nakatayo siya sa gitna ng sala ng bahay na itinuring niyang tahanan, ang bahay kung saan ilang linggo pa lang ang nakalipas mula nang isilang niya ang kanilang panganay na si Leo. Kanina lang, mahimbing na natutulog ang sanggol sa kanyang kuna habang hinaharanan niya ito ng isang malambing na oyayi. Ngayon, ang asawa niyang dapat sanay kasama niya sa pag-aaruga sa kanilang anak ay nakatayo sa kanyang harapan, parang isang estranghero. Victor, anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses ni Elena. Bakit? Bakit mo inilagay sa bag ang mga damit ko? Tiningnan siya ni Victor mula ulo hanggang paa at sa mga mata nito, wala siyang makitang pagmamahal. Tanging malamig na pagkadisgusto. Suot nito ang mamahaling suit na regalo pa niya noong nakaraang anibersaryo nila, ngunit may kakaibang amoy ito. Amoy ng pabango ng ibang babae. Umalis ka na, simpleng sabi ni Victor. Isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa puso ni Elena. Parang sinasakal ang kanyang lalamunan. Umalis? Saan ako pupunta? Victor, nandito ang pamilya natin. Ang anak natin. Wala ka ng pamilya rito, putol ni Victor sa kanya. At bago ko makalimutan, wag na wag ka nang magpapakita pa. Isa kang magnanakaw. Ang salitang yon ay tumama kay Elena na parang isang malakas na sampal. Magnanakaw? Anong pinagsasabi mo? Wag ka nang magkunwari, Elena. Alam ko na ang lahat. Ang malaking halaga na nawawala sa kumpanya. Ikaw ang kumuha. Napailing si Elena. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi totoo yan. Victor, kilala mo ako. Hinding-hindi ko magagawa yon. Talaga ba? Isang mapanuyang nangiti ang sumilay sa labi ni Victor. Tapos na tayo, Elena. Matagal na. At sa sandaling iyon, isang anino ang gumalaw mula sa likod ng pinto. Isang babae ang lumabas. Maganda, balingkinita ng katawan, at nakasuot ng isang eleganteng bestida na tila nagkakahalaga pa ng buong ipon ni Elena. Si Isabela, ang anak ng may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Victor. Napayuko si Elena at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ngumiti si Isabela sa kanya. Isang nangiting tagumpay. Isang nangiti na nagsasabing, ako ang nanalo. Victor, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Elena, ang kanyang tingin ay napunta sa direksyon ng silid ng kanilang anak. Si Leo, ang anak natin. Aalagaan namin siya, sabi ni Victor, at ang paggamit niya ng salitang namin ay tila isang punyal na bumaon ng malalim sa dibdib ni Elena. Hinawakan ni Victor ang braso niya, ang pagkakahawak nito'y mahigpit at masakit. Hinila siya nito palabas ng bahay. Sinubukan ni Elena na pumiglas. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang lakas na lumalabas sa kanyang lalamunan. Nang marating nila ang pinto, narinig niya ang pinakamasakit na tunog sa buong mundo, ang pag-iyak ng kanyang anak. Umiiyak si Leo. Hinahanap siya nito. Ang anak ko! Sigaw ni Elena. Sa wakas ay nakahanap ng boses. Victor, ibigay mo sa akin ang anak ko! Ngunit huli na ang lahat. Itinulak siya ni Victor palabas ng pinto. Bumagsak si Elena sa malamig na semento ng beranda. At pagkatapos, narinig niya ang malakas na pagsara ng pinto. Blag, natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang pag-iyak ng kanyang sanggol mula sa loob. Isang tunog na unti-unting humihina na parang nilalamon ng katahimikan ng gabi. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nanlambot ang kanyang mga tuhod. Napasubsob siya sa sahig. Ang mga palad ay sumasayad sa magaspang na lupa. Tumingala siya sa bahay.
Ang mga ilaw ay isa-isang namatay. Iniwan siyang mag-isa sa dilim na walang dala, kundi ang isang bag ng mga lumang damit, isang basag na puso, at ang mga paratang na sumisira sa kanyang buong pagkatao. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking bangungot para kay Elena. Ang kaunting perang natitira sa kanyang pitaka ay naubos sa pamasahe at sa panakanakang pagbili ng tinapay at tubig. Kumatok siya sa bahay ng isang malayong kamag-anak, si Tita Medi, na umaasang makikituloy kahit ilang gabi lang. Ngunit nang makita siya nitong gusgusin at basang-basa sa ulan, isinara nito ang pinto sa kanyang muka. "Pasensya ka na, Elena," sabi ng tiyahin niya mula sa likod ng pinto. "Ayokong madamay sa gulo ninyong mag-asawa. May pangalan kaming inaalagaan." Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa gutom at pagod na kanyang nararamdaman. Tinalikuran siya ng lahat. Isang hapon, habang sumisilong sa ilalim ng waiting shed, basa at nanginginig sa ginaw, isang lumang dyaryo na iniwan sa upuan ang nakakuha ng kanyang pansin. Binuklat niya ito, hindi para magbasa ng balita, kundi para sana gawing panakip sa kanyang katawan. Ngunit isang maliit na anunsyo sa classified ads ang tila tumawag sa kanya. Wanted, restorative art specialist with experience in cosmetology or makeup application. Apply at punong-puno ng Pag-asa Funeraria. Punong-puno ng pag-asa. Puno ng pag-asa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa lahat ng lugar, sa isang punerarya pa ba niya hahanapin ang pag-asa? Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang kaalaman sa pagmi-makeup na dati ginagamit niya lang para pagandahin ang sarili, para kay Victor, ay maaaring ang tanging bagay na magliligtas sa kanya ngayon. Kinabukasan, gamit ang huling pisong natitira sa kanyang bulsa, pumunta siya sa address na nakasulat sa dyaryo. Ang punong-puno ng Pag-asa Funeraria ay isang luma ngunit malinis na gusali. Amoy bulaklak ng sampagwita na may halong amoy ng kemikal. Tahimik ang paligid. Sumalubong sa kanya ang isang matandang babae na may mahigpit na itsura at nakapusod na buhok na kulay abo. Siya si Mrs. Almeda, ang may-ari. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi nagpakita ng anumang awa sa kanyang kalagayan. "Ano ang kailangan mo, Hija?" "Nag-a-apply po ako para sa posisyong restorative art specialist," sabi ni Elena. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Itinuro ni Mrs. Almeda ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. "Mayroon kaming isang kliyente, isang lola na namatay sa sakit. Gusto ng pamilya na maging payapa at maganda ang kanyang itsura sa huling pagkakataon. Ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mong gawin." Walang interview. Isang pagsubok agad. Nanginig ang buong katawan ni Elena nang pumasok siya sa malamig na silid. Ngunit nang makita niya ang payapang mukha ng matanda na nakahiga sa metal na mesa, isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa kanya. Ang takot ay napalitan ng habag. Hindi siya isang bangkay. Siya ay isang ina, isang lola, isang tao na minsan ay puno rin ng buhay at mga pangarap. Dahan-dahan, inilabas ni Elena ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y nanginginig, ay naging kalmado at tiyak. Sa bawat paghaplos ng brush, sa bawat paglalagay ng kulay, hindi niya iniisip na nagme-makeup siya ng isang patay. Iniisip niya na binibigyan niya ng huling karangalan ng isang tao. Pagkatapos ng isang oras, natapos siya. Ang mukha ng lola ay nagkaroon ng kulay. Ang mga labi nito ay may bahagyang nangiti. Mukha itong payapang natutulog. Pumasok si Mrs. Almeda sa silid. Sinuri nito ang kanyang gawa ng walang imik. Tumagal ng halos 1 minuto ang katahimikan. Inihanda na ni Elena ang sarili para sa pagtanggi. "Magsimula ka bukas," sabi ni Mrs. Almeda, at pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, huminga ng maluwag si Elena. Ang trabaho ay mahirap at malungkot, ngunit nagbigay ito sa kanya ng isang bagay
na mas mahalaga kaysa sa pera. Nagbigay ito sa kanya ng layunin. Sa bawat mukha na kanyang inaayusan, nararamdaman niyang nagbibigay siya ng kapayapaan, hindi lang sa mga pumanaw, kundi pati na rin sa sarili niyang naguguluhang kaluluwa. Pagkalipas ng 1 buwan, tinanggap ni Elena ang kanyang unang sahod. Habang hawak niya ang sobre na naglalaman ng perang pinaghirapan niya, hindi niya napigilang mapaluha. Ito ang unang pagkakataon na nakahawak siya ng perang kanya talaga. Perang hindi bigay ni Victor. Perang bunga ng sarili niyang dignidad at kakayahan. Isang gabi, pagkatapos ng kanyang trabaho, tinawag siya ni Mrs. Almeda sa opisina nito. "Umupo ka, Elena," sabi nito sa seryosong tono. "Nakikita ko ang iyong pagsisikap at naririnig ko ang mga bulong-bulungan. Alam kong may mabigat kang pinagdadaanan." Napayuko si Elena, hindi makatingin ng diretso. Ang pagiging mabuting tao ay hindi sapat sa mundong ito, Hija. Kailangan mong lumaban, patuloy ni Mrs. Almeda. Nagbukas ito ng isang drawer at may kinuha na isang maliit na piraso ng papel. Inilapag nito iyon sa mesa. Isang business card. May kilala akong abogado. Bata pa pero matalino at may prinsipyo. Tumutulong siya sa mga taong tulad mo, mga taong walang kalaban-laban. Kinuha ni Elena ang card. Nakasulat dito ang isang pangalan na magpapabago ng kanyang kapalaran. Attorney Marco Reyes. Binuklat ni Marco Reyes ang isang luma at naninilaw na folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa loob nito, ang mga dokumento ay maayos pa ring nakaayos, ngunit ang bigat ng mga salitang nakasulat doon ay tila hindi nababawasan sa paglipas ng panahon. Isang kupas na litrato ng isang babaeng nakangiti, kasama ang maliit nitong anak na babae ang nakadikit doon, si Ginang Rosales. Ang kaso na sumira sa kanyang paniniwala sa hustisya. Ang kaso na natalo siya. Pamilyar ang pait na gumuhit sa kanyang lalamunan. 5 taon na ang nakalipas, ngunit sariwa pa rin ang alaala ng pag-iyak ni Ginang Rosales nang ibigay ng korte ang kustodya ng kanyang anak sa isang mayamang asawa na puno ng kasinungalingan. 1 linggo pagkatapos noon, tumalon ito mula sa isang gusali. Mula noon, nanumpa si Marco na iiwasan na niya ang mga kasong puno ng emosyon, lalo na ang mga hidwaan sa pamilya. Puro luhika na lang, puro ebidensya, walang personalan. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Sir, may naghahanap po sa inyo. Elena daw po ang pangalan. Rekomendado daw po siya ni Mrs. Almeda ng punong-puno ng pag-asa." Bumuntong hininga si Marco. Isa na namang kaso mula sa matandang may-ari ng punerarya. Madalas itong magpadala ng mga kliyenteng walang-wala. Mga taong sa tingin niya ay biktima ng kawalang katarungan. "Papasukin mo," sabi niya sa kanyang sekretarya. Isang babae ang pumasok sa kanyang opisina. Payat, gusot ang damit, at malalim ang mga mata na bakas ang ilang gabing walang tulog. Mahigpit nitong hawak ang isang mumurahing handbag na para bang iyon na lang ang natitirang pag-aari niya sa mundo. Pamilyar ang itsura. Ito ang itsura ng desperasyon. "Attorney Reyes?" Mahinang tanong ng babae. "Maupo ka," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay formal at walang bahid ng init. Naupo si Elena sa silyang nasa harapan ng kanyang mesa. At doon, sa loob ng sumunod na kalahating oras, ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtataksil ng asawa, ang paratang na pagnanakaw, ang sapilitang pagpapalayas sa kanya, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagkakawalay sa kanyang bagong silang na anak. Nakikinig si Marco, ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Ang isip niya ay nagpoproseso ng bawat detalye, hindi bilang isang taong nakikiramay, kundi bilang isang abogadong naghahanap ng butas. Iniwan ng asawa para sa mas mayaman? Klasikong kwento. Inakusahan ng pagnanakaw. Isang madaling paraan para siraan ang kanyang pangalan. Walang ebidensya, walang testigo.
Salita niya laban sa salita ng isang maimpluwensyang pamilya. Meron ka bang anumang katibayan, Mrs.? Elena na lang po, sabi nito. Wala po, attorney. Malinis ang kanilang pagkagawa. Ang tanging maipapakita ko lang ay ang mga bank statement ko na nagpapatunay na wala akong ganoong kalaking pera. Madali nilang masasabi na itinago mo ang pera sa ibang lugar. Malamig na tugon ni Marco. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Makinig ka, Elena. Base sa kwento mo, ito ay isang napakahirap na kaso. Ang asawa mo ay may pera. Mayroon siyang koneksyon. Mayroon siyang magagaling na abogado. At ikaw, hindi na niya tinapos ang sasabihin. Hindi na kailangan. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Elena. Ang huling sinag ng pag-asa sa mga mata nito ay tila unti-unting namamatay. At pagkatapos, nagsimula itong umiyak. Hindi ito isang maingay na pag-iyak. Tahimik lang na dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Mga luhang nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hindi ko habol ang pera, attorney, sabi ni Elena sa nanginginig na boses. Ang kanyang tingin ay puno ng isang bagay na tumagos sa pader na binuo ni Marco sa paligid ng kanyang puso. Kahit isang kusing hindi ko kukunin. Ang anak ko lang. Gusto ko lang mabawi ang anak ko. Natigilan si Marco. Sa isang iglap, hindi na si Elena ang nakikita niya. Nakita niya ang mukha ni Ginang Rosales, ang kliyente niya noon. Ang parehong pagsusumamo, ang parehong desperasyon sa mga mata ng isang ina na gustong mayakap muli ang kanyang anak. Napapikit siya ng mariin. Hindi na naman. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Tinalikuran si Elena. Tumanaw siya sa mga nagtataasang gusali ng syudad, mga monumentong gawa sa bakal at salamin na walang pakialam sa mga dramang nangyayari sa ibaba. Matagal siyang natahimik. Sige, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay bahagyang mas mahina na. Iiwan mo sa sekretarya ko ang lahat ng detalye. Babasahin ko ang kaso mo. Humarap siya kay Elena. Ang kanyang muka ay bumalik sa dati nitong seryosong anyo. Babasahin ko ang mga papeles, pero huwag kang aasa ng malaki. Ang asawa mo, may pera siya. Samantalang ikaw, wala kang kahit ano. Ang pasilyo ng korte ay malamig at ang katahimikan ay nakakabingi. Bawat hakbang ni Elena papasok sa hearing room ay tila 1 milya ang layo. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang bestidang pinaglumaan na. Ang tanging disenteng damit na meron siya. Sa kanyang tabi, si Attorney Marco Reyes ay tahimik lang, ngunit ramdam ni Elena ang tensyon sa formal nitong tindig. Pagpasok nila, ang unang bumungad sa kanya ay ang figura ni na Victor at Isabela. Magkatabi silang nakaupo sa kabilang panig. Suot ang kanilang mamahaling damit, mukhang kalmado at perpekto. Nakapatong ang kamay ni Isabela sa braso ni Victor, isang simpleng kilos na parang isinasampal sa mukha ni Elena ang lahat ng nawala sa kanya. Naglihis ng tingin si Victor nang magtama ang kanilang mga mata. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Elena. Ito ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak. At ngayon, tinitingnan siya nito na parang isang basura na kailangang itapon. Huwag mo silang pansinin. Bulong ni Marco. Dito ka lang tumutok. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ni Victor, isang matandang lalaki na may mapanuyang ngiti, ang unang nagsalita. Magaling siya. Bawat salita niya ay tila isang batong ipinupukol kay Elena. Ipinipresenta niya ito bilang isang babaeng desperada, pabaya, at may problema sa pag-iisip dahil sa postpartum depression. At pagkatapos, iprinisenta nila ang kanilang mga pekeng ebidensya. Mga pinekeng bank slip at ang pinakamasakit sa lahat, isang testigo. Tinatawagan po namin sa witness stand si Marites de la Cruz, sabi ng abogado. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Si Marites, ang dati nilang kasambahay na tinulungan pa niya noong nagkasakit ang anak nito.
Tumayo si Marites, umiiwas ng tingin kay Elena. Nanginginig ang boses nitong sumumpa na magsasabi ng katotohanan. Maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung ano ang nakita mo noong gabi ng 5 ng Setyembre? Tanong ng abogado ni Victor. Nakita ko po si Ma'am Elena, sabi ni Marites. Pumasok po siya sa opisina ni Sir Victor at may kinuha po siyang makapal na sobre sa loob ng drawer. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi napigilang sigaw ni Elena. Silence! Dagok ng hukom gamit ang kanyang gavel. Napahawak si Marco sa braso ni Elena para pigilan ito. Nakita ni Elena ang pagtiim ng bagang ng kanyang abogado, ngunit nanatili itong propesyonal. Tapos na. Alam na ni Elena sa sandaling iyon. Tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Wala siyang kalaban-laban sa mga kasinungalingan na binuo ng pera at kapangyarihan. Ang boses ng hukom ay parang martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang sentido nang ibaba nito ang desisyon. Pansamantalang kustodya kay Victor. At para masigurong hindi makakagulo, isang temporary restraining order laban kay Elena. Bawal siyang lumapit sa sarili niyang anak. Gumuho ang mundo ni Elena. Ang mga tunog sa paligid ay humina. Ang nakikita na lang niya ay ang mapanlokong ngiti sa mga labi ni Isabela. Paglabas nila ng hearing room, hinarang sila ni Isabela habang si Victor ay nagkunwaring may kausap sa cellphone. Ano ang pakiramdam, Elena? Tanong ni Isabela. Ang boses ay mahina at puno ng lason. Ang talunin ka ay mas madali pa sa inaasahan ko. Hindi sumagot si Elena. Tanging galit at sakit ang kanyang nararamdaman. Hinding-hindi ka mananalo. Patuloy ni Isabela. Lumapit pa ito para bumulong. Dahil isa ka lang basura na pinulot sa tabi-tabi at doon ka nababagay. Iyon na ang huling patak. Nagdilim ang paningin ni Elena. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pagtitimpi. Isinugod niya si Isabela, handang kalmutin ang mapagmataas na mukha nito. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, isang malakas na braso ang pumigil sa kanya. Si Marco, mahigpit siyang hinawakan nito. Elena, huwag, mariin nitong sabi. Bitawan mo ako, hayop siya. Sigaw ni Elena, nagpupumiglas habang ang mga luha ng galit ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinila siya ni Marco palayo sa nag-aabang na mga gwardya. Dinala siya nito sa isang tahimik na sulok ng pasilyo. Huwag kang magpadala sa galit, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat at iniharap siya. Ito ang gusto nilang mangyari. Gusto kanilang sirain. Huwag mong ibigay sa kanila yon. Napayuko si Elena. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagpipigil. Talo siya. Wala siyang magawa. Tapos na, hikbi niya. Wala na. Tiningnan siya ni Marco ng diretso sa mata at sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang determinasyon sa mga ito. Hindi pa ito tapos, sabi ni Marco. Bagong simula pa lang ang laban na to. Ilang gabi nang puyat si Marco. Ang pagkatalo nila sa unang pagdinig ay hindi niya matanggap. Hindi dahil sa nasirang reputasyon, kundi dahil sa isang pamilyar na pakiramdam ng kawalang katarungan na muling gumapang sa kanyang sistema. Ang imahe ng umiiyak na si Elena sa pasilyo ng korte ay bumabalik-balik sa kanyang isipan, kasama ng multo ng nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakakalat ang mga kopya ng dokumentong isinumite ng kampo ni Victor, ang mga bank statement, ang mga affidavit. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga ito, naghahanap ng kahit anong maliit na detalye na maaring makaligtas sa mata ng iba. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang desk lamp, sa kalaliman ng gabi, nakita niya ito. Isang transaksyon. Maliit lang, halos hindi kapansin-pansin. Nakalista ito bilang payment for office repairs. Ngunit ang account number na pinaglipatan ng pera
ay hindi pang negosyo. Isa itong personal savings account. Sinubukan niyang hanapin ang pangalan ng may-ari ng account, ngunit ito ay pribado. Hindi ito sapat para gawing ebidensya, ngunit isa itong sinulid. Isang maliit na hibla na kapag hinila niya ay maaring magbigay daan para malutas ang isang malaking buhol. May mali. Sigurado siya. Kinabukasan, hindi para sa legal na konsultasyon kung bakit niya pinuntahan si Elena. Kailangan niyang makita ito sa labas ng korte, sa labas ng kanyang opisina. Kailangan niyang malaman kung tama ba ang kanyang kutob. Natagpuan niya ito sa punong-puno ng Pag-asa Funeraria, sa loob ng isa sa mga preparation rooms. Nakasuot ito ng puting uniforme, ang buhok ay maayos na nakatali, at ang muka ay seryoso, at nakatuon sa kanyang ginagawa. Nakatayo si Marco sa may pintuan, pinapanood siya ng hindi nito namamalayan. Sa ibabaw ng metal na mesa ay nakahiga ang isang matandang lalaki, ngunit sa nakatayo si Marco sa may pintuan, pinapanood siya ng hindi nito namamalayan. Sa ibabaw ng metal na mesa ay nakahiga ang isang matandang lalaki. Ngunit sa ilalim ng malumanay na pag-aasikaso ni Elena, hindi ito mukhang isang malamig na bangkay. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kagaanan at respeto. Bawat pagpahid ng foundation, bawat pag-ayos sa buhok nito ay ginagawa niya ng may dignidad. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng konsentrasyon at isang emosyon na hindi inaasahan ni Marco na makikita sa isang lugar na tulad nito. Habag. Dito, sa harap ng kamatayan, nakikita ni Marco ang tunay na lakas ni Elena. Ang babaeng siniraan sa korte bilang isang taong pabaya at desperada ay siya palang nagbibigay ng huling karangalan sa mga pumanaw. Nakita niya ang integridad sa bawat kilos nito at sa sandaling iyon, naintindihan niya. Hindi nagsisinungaling ang babaeng ito. Hindi niya namalayan na bahagya pala siyang gumalaw na naging dahilan para mapalingon si Elena. Nagulat ito nang makita siya. Attorney? Agad nitong ibinaba ang hawak na brush. Kanina pa po kayo. Kararating lang. Pagsisinungaling ni Marco, pumasok siya sa silid. May gusto lang sana akong linawin. Tinapos muna ni Elena ang kanyang ginagawa bago ito humarap sa kanya. Tungkol po saan? May nakita akong maliit na butas sa mga financial records ni Victor, sabi ni Marco. Isang transaksyon na hindi tumutugma. Hindi pa ito sapat na ebidensya, pero isa itong simula. Isang munting kislap ang sumilay sa mga mata ni Elena. Ang unang kislap ng pag-asa na nakita ni Marco mula nang magkakilala sila. Pwede ba tayong mag-usap sa labas? Tanong ni Marco. Ililibre kita ng kape. Nag-usap sila sa isang maliit na karinderya malapit sa punerarya. Mainit at maingay ang lugar. Kabaliktaran ng malamig na katahimikan sa trabaho ni Elena. Habang kumakain sila ng simpleng merienda, naglakas loob si Marco na magtanong. Paano mo nakakayanan? Nag-angat ng tingin si Elena mula sa kanyang tasa ng kape. Ang alin po? Ang lahat ng ito, ang trabaho mo, ang kaso mo. Ngumiti si Elena. Isang ngiting malungkot, ngunit totoo. Ang totoo, attorney, ang trabaho ko ang tumutulong sa akin. Sa bawat pamilyang nagpapasalamat dahil naibalik ko ang dignidad sa kanilang mahal sa buhay, pakiramdam ko na ibabalik ko rin ang piraso ng sarili kong dignidad. Natigilan si Marco. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya. Minsan, ang paglilingkod sa iba ang pinakamabisang paraan para gamutin ang sarili. Dagdag pa ni Elena na tila nagsasalita sa kanyang sarili. Sa ilalim ng malabong ilaw ng karinderya, nakita ni Marco si Elena sa ibang liwanag. Hindi na lang siya isang kliyente. Isa siyang babaeng may pambihirang katatagan. Isang ina na lumalaban. Isang tao na karapat-dapat ipaglaban. Habang naglalakad sila pabalik, isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Nagkasabay sila ng hakbang. Sa isang iglap, nagkadikit ang kanilang mga kamay. Umiwas agad si Elena
Ngunit naramdaman ni Marco ang bahagyang kuryente ng kanilang pagdampi. Nang nasa tapat na sila ng punerarya, biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Isang unknown number. "Hello," sagot niya. Isang garalgal at tila binagong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. "Attorney Reyes? Sino to?" "Hindi na mahalaga kung sino ako," sabi ng boses. "Isang babala lang. Kung gusto mong tulungan ang kliyente mo, mag-ingat ka sa amo ni Victor." Napakunot ang noo ni Marco. "Anong ibig mong sabihin?" "Mag-ingat ka sa matanda." At pagkatapos, ibinaba na ng tumawag ang telepono. Nakatayo si Marco sa gitna ng daan, hawak ang kanyang cellphone. Ang isip ay puno ng tanong. Sino ang tumawag? At sino ang matanda na tinutukoy nito? Nakatayo si Elena sa harap ng isang maliit na television sa waiting area ng punerarya. Nagpupunas ng mga mesa ng isang pamilyar na pangalan ang bumulabog sa katahimikan ng hapon. Ang biglaang pagpanaw ng kilalang negosyante na si Don Ricardo de Villa sa edad na 65. Ayon sa inilabas na pahayag ng pamilya, atake sa puso ang ikinamatay ng patriarch. Nabitawan ni Elena ang basahan na hawak niya. Ricardo de Villa, ang ama ni Isabela, ang makapangyarihang matanda na amo ni Victor. Sa screen ng television, ipinakita ang isang larawan ni Don Ricardo, isang lalaking mukhang istrikto at mayaman. Kasunod noon ay isang video clip mula sa isang press conference. Nakatayo roon si Victor at Isabela, magkahawak kamay. Si Isabela ay umiiyak, habang si Victor naman ay nakayakap dito. Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong maskara ng pagluluksa at pag-aalala. "Kami po ay humihingi ng panalangin at privacy sa mahirap na panahong ito," sabi ni Victor sa mga reporter. Ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. "Ang tanging magagawa na lang namin ngayon ay bigyan si Papa ng isang marangal na paalam." Pinatay ni Elena ang telebisyon. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Isang halo ng gulat at kaba. Ang pagkamatay ni Don Ricardo ay masyadong biglaan, masyadong napapanahon. Agad niyang tinawagan si Marco. "Attorney, napanood niyo po ba ang balita?" tanong ni Elena. Hindi na nagabalang magbigay pa ng paunang pagbati. "Oo, Elena. Kagagaling ko lang sa opisina," sagot ni Marco mula sa kabilang linya. Ramdam niya ang pag-aalala sa boses ng abogado. Ito na siguro ang matanda na tinutukoy ng tumawag sa akin. "Ano po sa tingin niyo ang ibig sabihin nito?" "Hindi ko alam," pag-amin ni Marco. "Maaring nagkataon lang, ngunit ang tiyempo ay hinala. Sa pagkamatay ni Don Ricardo, si Isabela na ang magmamana ng lahat. At si Victor, bilang mapapangasawa niya, ay makikinabang ng husto." Isang malamig na agos ang dumaloy sa mga ugat ni Elena. Ang lahat ay tila masyadong perpekto para sa kanila. Ang pagkawala ng tanging tao na maaaring hadlang sa kanilang mga plano. "Wala tayong magagawa, kundi maghintay at mag-obserba," sabi ni Marco. "Mag-iingat ka, Elena. Huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na mapupusok." "Opo, attorney. Salamat po." Pinilit ni Elena na ituon ang sarili sa kanyang trabaho sa mga sumunod na oras. Ngunit ang balita ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit para umuwi, pumasok si Mrs. Almeida sa kanyang silid. Ang matandang babae ay may dalang isang folder at ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa sa karaniwan. "Elena," sabi nito, "mayroon tayong bagong kliyente. Isang malaking kontrata." Napatingin si Elena sa folder na inilapag nito sa mesa. Ang pamilya ni Don Ricardo de Villa. Napatanga si Elena, hindi makapagsalita. "Narinig ko ang tungkol sa kaso mo," patuloy ni Mrs. Almeida. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaluluwa ni Elena. "Alam kong may kinalaman ng mga taong ito sa pinagdadaanan mo." "Hindi ko po yata kaya, ma'am," sabi ni Elena. Ang boses ay halos pabulong. Ang ideya na siya ang mag-aayos sa ama
ng babaeng sumira sa kanyang buhay ay nakakasuklam. Lumapit si Mrs. Almeda at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Elena. Ito ay isang trabaho, Elena, at ikaw ang pinakamagaling sa atin dito. Profesionalismo, iyon ang mahalaga. Ngunit may iba pang sinasabi ang mga mata ng matanda. Tila may mas malalim itong ibig sabihin. Ngunit kung hindi mo talaga kaya, huminga ng malalim si Elena. Ito ay isang trabaho, ngunit isa rin itong pagkakataon. Isang pagkakataon na makalapit. Isang pagkakataon na marahil ay may makita siyang hindi dapat makita ng iba. Hindi po. Matatag na sabi ni Elena. Nag-angat siya ng tingin kay Mrs. Almeda. Tinatanggap ko po ang trabaho. Kinabukasan, dumating ang labi ni Don Ricardo de Villa sa punong-puno ng Pag-asa Funeraria. At si Elena, na may suot na puting uniforme at guwantes, ang naatasang maghanda sa ama ng kanyang kaaway para sa huling hantungan nito. Habang nakatayo siya sa harap ng malamig na katawan, isang matinding determinasyon ang lumukob sa kanya. Pasensya na po, Don Ricardo, bulong niya. Gagawin ko po ang trabaho ko ng maayos. Ang preparation room ay mas malamig kaysa sa karaniwan. O marahil, iyon lang ang nararamdaman ni Elena dahil sa bigat ng sitwasyon. Tanging ang ugong ng air conditioner at ang tunog ng sarili niyang paghinga ang maririnig. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng makintab na metal na mesa, ay nakahiga ang labi ni Don Ricardo de Villa. Sa unang tingin, mukha itong payapa, isang matandang lalaki na natutulog. Ngunit alam ni Elena na ang kamatayan ay may mga lihim na itinatago. Mga lihim na tanging ang mga matang sanay, tumingin ang nakakakita. Isinuot niya ang kanyang guwantes at nagsimula. Hinawakan niya ang mukha ng matanda. Dahan-dahan, puno ng respeto. Ito ang kanyang ritual, ang pagkilala sa taong minsang nabuhay. Ang kanyang trabaho ay hindi lang paglalagay ng pampaganda. Ito ay pagpapanumbalik ng katahimikan sa isang mukhang binago ng sakit o trahedya. Sinimulan niya ang proseso, bawat galaw ay tiyak at pinag-aralan. Naglagay siya ng manipis na layer ng foundation para pantayin ang kulay ng balat. Ngunit habang ginagawa niya ito, may napansin siyang isang bagay na hindi tama. Isang bahagyang pamamaga sa gilid ng leeg, malapit sa panga. Itinigil niya ang kanyang ginagawa. Tinitigan niyang mabuti. Hindi ito karaniwan para sa isang biktima ng atake sa puso. Mukha itong pasa, ngunit napakaliit at halos hindi makita. Pinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, ngunit ang kanyang isip ay alerto na. Mas naging metikuloso ang kanyang pagsusuri. Inayos niya ang buhok ng matanda, sinusuklay ito palayo sa mukha. At habang inaangat niya ang isang hibla ng buhok sa likod ng tainga, doon niya nakita ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang tuldok. Isang napakaliit na tuldok na kulay pula na may bahagyang pasa sa paligid nito. Perpekto ang pagkakabilog, parang marka ng isang karayom. Dumistansya si Elena, ang kanyang paghinga ay bumilis. Tiningnan niya muli, mas malapit sa pagkakataong ito. Ginamit niya ang kanyang maliit na flashlight at magnifying glass na laging nasa kanyang bulsa. Walang duda. Isa itong marka ng iniksyon. Nakakita na siya ng ganito dati. Sa isang kaso ng overdose. Ngunit ang lokasyon nito ay kakaiba. Nakatago. Pinili ang lugar na ito para hindi madaling mapansin. Sa likod ng tenga, kung saan madali itong matatakpan ng buhok o ng kwelyo ng damit. Ang opisyal na dahilan ng pagkamatay, atake sa puso. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwentong puno ng panlilinlang, isang kwento ng pagpatay. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Ang perang ninakaw, ang biglaang pagkamatay, ang tawag kay Marco. Ang lahat ng ito ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na nakakapangilabot. Hindi ito simpleng kaso ng pagtataksil. Mas malalim,
mas madugo. Kailangan niya ng ebidensya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang pintuan. Nakasara. Walang tao. Mabilis, ngunit maingat, kumuha siya ng ilang litrato ng marka. Malinaw. Detalyado. Itinago niya ang kanyang cellphone pabalik sa kanyang bulsa. Ang puso niya ay kumakarera sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa kanyang trabaho. Pinipilit na pakalmahin ang kanyang mga kamay. Tinakpan niya ang marka gamit ang concealer. Ginawa itong hindi na makita ni Numan. Tinapos niya ang kanyang gawain. Ang mukha ni Don Ricardo ay naging payapa at marangal. Walang bakas ng krimen na naganap. Nang matapos siya, huminga siya ng malalim. Tagumpay siyang naitago ang ebidensya mula sa mga taong ayaw itong makita. Bigla, bumukas ang pinto. Napatalon si Elena sa gulat. Muntik nang mabitawan ang hawak niyang brush. Nakatayo sa pintuan si Victor. Ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. Tinitingnan ang lahat ng nasa silid, ang bangkay, ang mga gamit, at higit sa lahat, si Elena. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Victor. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit may nakatagong panganib sa tono nito. Nag-init ang mga pisngi ni Elena, ngunit pinilit niyang huwag magpahalata. Ginagawa ko ang trabaho ko," sagot niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Naglakad si Victor palapit. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis mula kay Elena. Tiningnan nito ang mukha ng kanyang biyenan. "Magaling," sabi ni Victor. "Siguraduhin mong magiging perpekto ang lahat." Ayaw ni Isabela na may makitang anumang kapintasan. Ang mga salitang anumang kapintasan ay tumatak sa isip ni Elena. Para bang may iba itong ibig sabihin. Tumangulang si Elena, hindi makapagsalita. Tinitigan siya ni Victor ng ilang segundo pa, isang tingin na tila nagbabasa ng kanyang isip, bago ito tumalikod at lumabas ng silid. Naiwan si Elena na nanginginig, hindi na dahil sa lamig ng silid, kundi dahil sa takot. Alam niyang may kinalaman si Victor dito. At ngayon, hawak niya sa kanyang cellphone ang isang sikretong maaaring ikamatay niya. Pagkaalis ni Victor, halos hindi na makahinga si Elena sa sobrang kaba. Nanginginig niyang iniligpit ang kanyang mga gamit. Ang tanging nasa isip ay makaalis sa lugar na yon at maibigay kay Marco ang kanyang natuklasan. Nagkita sila sa isang tahimik at madilim na sulok ng isang luma at halos walang taong coffee shop, malayo sa sentro ng syudad. Nang makita ni Elena si Marco na naghihintay, para siyang nabunutan ng tinik. "Attorney," sabi niya, ang boses ay nanginginig pa rin. "May nakita po ako." Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga litratong kinuha niya. Tumingin si Marco sa screen. Ang kanyang kilay ay nagsalubong. Nag-zoom in siya sa maliit na marka. Ilang sandali siyang natahimik. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding konsentrasyon. "Elena, sigurado ka ba rito?" Tanong niya, ang kanyang boses ay seryoso. "Alam mo ba kung gaano kabigat ang ibig sabihin nito?" "Opo, attorney. Alam ko po ang nakita ko," giit ni Elena. "Hindi po atake sa puso iyon. Pinatay nila siya." "Sino?" "Si Victor at si Isabela," sabi ni Elena, sigurado sa kanyang sarili. "Ang perang ibinibintang nila sa akin. Siguro iyon ang ginamit nila para bayaran kung sino man ang gumawa nito." Napabuntong hininga si Marco. Ipinikit ang kanyang mga mata na tila iniisip ang susunod na hakbang. "Delikado ito, Elena. Mas delikado pa kaysa sa inaakala natin. Hindi na lang ito kaso ng kustodya. Murder na ito. Ano po ang gagawin natin?" "Kailangan nating mag-ingat," sabi ni Marco. Binuksan niya ang kanyang laptop. "I-send mo sa akin ang mga litrato. Isa-save ko ito sa isang secure na drive. At pagkatapos, buburahin mo yan sa cellphone mo. Lahat ng kopya." Habang ginagawa yon ni Elena, tumawag si Marco sa isang contact sa kanyang telepono.
Detective Cruz, Marco Reyes ito. Kailangan ko ng tulong mo. Oo, importante. Ngunit hindi nila alam na huli na ang lahat. Ang kanilang bawat galaw ay sinusubaybayan. Kinabukasan, habang naghahanda si Elena para pumasok sa trabaho sa maliit na kwartong inuupahan niya, biglang may kumatok ng malakas sa kanyang pinto. Hindi ito ordinaryong katok. Ito ay malalakas na kalabog. Buksan mo ang pinto! Pulis ito! Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at bumungad sa kanya ang dalawang pulis na may seryosong mukha. Elena Santos? Tanong ng isa. Arestado ka. Ano po ang kaso? Nanginginig niyang tanong. Pagnanakaw. Nagulat si Elena. Akala niya ay tungkol ito sa kaso ni Victor. Pero hindi na siya pinatapos. Pumasok ang mga pulis sa kanyang kwarto, dala ang isang search warrant. Binaliktad nila ang lahat at sa ilalim ng kanyang kama, natagpuan nila ang isang bagay na nakabalot sa tela. Isang mamahaling relo na ginto. Ang relo ni Don Ricardo de Villa. Hindi sa akin yan, sisigaw ni Elena. Ngunit walang naniwala sa kanya. Set up to, pinlanta nila yan. Pinusasan siya at kinaladkad palabas ng apartment. Si Mrs. Almeda, na narinig ang kaguluhan, ay lumabas mula sa punerarya at nakita ang lahat. Ang kanyang muka ay puno ng pagkadismaya at pagkalito. Nang dumating si Marco sa presinto, ang balita ay mas lalo pang lumala. May testigo sila, Marco, sabi ni Detective Cruz, ang kaibigan niyang pulis. Isang security guard sa punerarya. Sinabi niyang nakita niya si Elena na pumasok sa private viewing room kagabi kung kailan wala ng tao. Imposible! Kasama ko siya kagabi. Pagtatanggol ni Marco. May alibay ka ba, Marco? May makakapagpatunay na magkasama kayo? Napailing si Marco. Walang nakakita sa kanila sa madilim na coffee shop na yon. Salita niya laban sa salita ng isang security guard na tiyak na binayaran. Pinayagan siyang makita si Elena. Nakita niya ito sa loob ng selda. Nakaupo sa isang sulok. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod. Muka itong talunan. Basag na basag. Elena. Tawag niya mula sa labas ng rehas. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay wala ng buhay. Wala na, attorney. Nanalo na sila. Sa sandaling iyon, dumating ang abogado ni Victor. May dala itong isang alok. Attorney Reyes, sabi nito na may ngiti sa labi. Napag-usapan na namin ng kliyente ko. Kung aaminin ni Mr. Santos ang pagnanakaw, gagawin namin ang lahat para mapababa ang kanyang sentensya. Conditional pardon marahil. Pero kung ipagpapatuloy niyo ang laban, hamon ni Marco. Sisiguraduhin naming mabubulok siya sa kulungan habang buhay at hinding-hindi na niya makikita pa ang kanyang anak. Kailanman. Ito na ang pinakamatinding dagok. Inatake nila si Elena sa kanyang pinakamahinang punto, ang pagiging ina niya. Naiwan si Marco na nakatayo sa harap ng selda, nakatingin sa babaeng ipinangako niyang tutulungan. Ngayon, ang babaeng iyon ay nasa bingit ng pagkawala ng lahat at pakiramdam ni Marco ay wala siyang magawa. Ang loob ng korte ay puno ng tensyon. Ang bawat upuan ay okupado. Ang kaso ng magnanakaw sa punerarya ay naging isang maliit na media spectacle. Salamat sa PR team ni Victor at Isabella na nagpakalat ng kwento. Si Elena ay nakaupo sa tabi ni Marco. Mukha siyang payat at nanghihina sa suot niyang uniforme ng bilanggo. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagong apoy na nagliliyab. Isang apoy na isinilang mula sa kawalan ng anumang bagay na maaaring mawala pa. Handa ka na ba? Bulong ni Marco. Tumango si Elena. Wala na akong babalikan, attorney. Ang meron na lang ako ay iyang katotohanan. Ang prosekusyon ay nagpresenta ng isang matibay na kaso. Ang testimonya ng security guard, ang relong na tagpuan sa ilalim ng kama ni Elena. Ang lahat ng ebidensya ay itinuturo siya bilang salarin. Nang tawagin si Elena sa witness stand, ang abogado ni Victor ay tila isang asong nag-aabang sa kanyang biktima.
Mrs. Santos, simula nito, maari mo bang ipaliwanag kung paano napunta sa ilalim ng iyong kama ang isang relong nagkakahalaga ng milyon-milyong piso? Hindi ko po alam. Itinanim lang po yan doon. Mahinahon na sagot ni Elena. Itinanim? Sino ang magtatanim niyan? At bakit? Dahil ba natuklasan nila ang pagnanakaw mo kaya ka gumagawa ng ganitong kwento? Hindi po ako magnanakaw. Talaga ba? Kung gayon, ano ang ginagawa mo sa preparation room ng gabing iyon? Bakit ka bumalik kung tapos na ang iyong trabaho? Huminga ng malalim si Elena. Ito na. Bumalik po ako dahil may nakita akong isang bagay na hindi tama. At ano naman yon? Tanong ng abogado na may halong pang-iinis. Tumingin si Elena ng diretso sa mga mata ng hukom. Nakita ko po ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Don Ricardo de Villa. Isang bulungan ang kumalat sa buong courtroom. Nakita ni Elena ang pagbabago sa mukha ni Victor at Isabela. Ang kanilang pagkukunwaring kalmado ay biglang nawala. Objection, Your Honor. Irrelevant. Sigaw ng abogado ni Victor. Sustained. Mrs. Santos, manatili ka sa kaso ng pagnanakaw. Sabi ng hukom. Dito na pumasok si Marco. Your Honor, may I approach the bench? Pagkatapos ng isang maikling pag-uusap, bumalik si Marco. Your Honor, ang aming depensa ay ang kasong ito ng pagnanakaw ay isang malaking gawa-gawa lamang. Isang cover-up para pagtakpan ang isang mas malaking krimen, ang pagpatay kay Don Ricardo de Villa. At ang aming kliyente ay sinisiraan dahil siya ang tanging nakatuklas ng ebidensya. Muling nagkagulo ang mga tao. Ang hukom ay malakas na pumukpok ng kanyang gavel. Attorney Reyes, ito ay isang seryosong akusasyon. Mayroon ka bang ebidensya? Mayroon po, Your Honor, sabi ni Marco, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Inilabas niya ang mga litratong ipinadala ni Elena. Ipinakita ito sa malaking screen, ang larawan ng isang maliit, perpektong tuldok sa likod ng tenga ng pumanaw na negosyante. Gamit ang kanyang kaalaman bilang isang restorative art specialist, ipinaliwanag ni Elena sa korte nang may kahusayan at katiyakan kung bakit ang markang iyon ay imposibleng maging isang natural na peklat. Ipinaliwanag niya kung paano ito ginagamit para magturok ng lason na mabilis mawala sa sistema ng katawan na nag-iiwan ng sintomas na katulad ng atake sa puso. Ang abogado ni Victor ay ginawa ang lahat para siraan ang kanyang testimonya. Tinawag itong imahinasyon ng isang desperadong kriminal. Wala kayong matibay na ebidensya, Attorney Reyes. Isang litrato lang yan. Tama ka, kalmadong sabi ni Marco. Kaya naman, nais naming tawagin ang aming huling testigo. Ni lahat ay napatingin sa pinto. Tinatawagan po namin sa witness stand si Miss Ana Jimenez. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse ang pumasok, nanginginig at umiiyak. Si Victor at Isabela ay namutla na parang nakakita ng multo. Sino ka? Tanong ni Marco. Ako po ang private nurse ni Don Ricardo, sabi ng babae sa pagitan ng mga hikbi. Maari mo bang sabihin sa korteng ito kung ano ang nangyari noong gabi ng kanyang pagkamatay? At doon, ikinuwento ni Ana ang lahat. Kung paano siya binayaran ni Victor ng malaking halaga para iturok ang isang hindi kilalang gamot kay Don Ricardo habang ito ay natutulog. Kung paano siya tinakot na papatayin ang kanyang pamilya kung magsusumbong siya. Paano namin malalaman na nagsasabi ka ng totoo? Tanong ni Marco. Nanginginig na inilabas ni Ana ang isang maliit na voice recorder mula sa kanyang bulsa. Ni-record ko po ang huli naming pag-uusap ni Sir Victor nang hingin ko ang natitirang bayad. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Victor, arogante at malinaw, ang pumuno sa katahimikan ng korte. Tapos na ang usapan, Ana. Nakuha mo na ang pera mo. Isang salita mo lang sa pulis at hindi lang ikaw ang mawawala, pati na ang pamilya mo.
Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, kaguluhan. Hindi! Binaliktad niya ang kwento. Siya ang nag-alok sa akin. Sigaw ni Victor, napatayo at itinuro si Isabela. Ideya niya ang lahat ng ito. Siya ang may gusto sa pera ng ama niya. Sinungaling, sigaw pabalik ni Isabela. Huli na ang lahat. Inutos ng hukom na arestuhin sina Victor at Isabela para sa investigasyon sa kasong pagpatay. Habang kinakaladkad ng mga pulis si Victor palabas, napatingin ito kay Elena. Sa kanyang mga mata, wala nang pagmamataas, tanging pagkagapi at pagsisisi. Si Elena ay nanatiling nakaupo. Pinapanood ang pagguho ng mundo ng mga taong sumira sa kanya. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng tagumpay. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang mga headline ng bawat pahayagan ay sumisigaw ng katotohanan. Si Elena Santos, mula sa pagiging akusadong magnanakaw, ay naging isang bayani. Isang inang lumaban para sa katarungan, hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa taong pinaslang ng kanyang mga kaaway. Inilabas siya mula sa kulungan kinabukasan din. Ang unang sumalubong sa kanya sa labas ng gate ay hindi ang mga reporter, kundi si Marco na may daladalang isang maliit na bata. Si Leo. Nang makita ni Elena ang kanyang anak na medyo malaki na kaysa sa huli niyang pagkikita, ang lahat ng ingay sa mundo ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang maliit na mukha na matagal na niyang pinapangarap na muling mahagkan. "Mama," sabi ng bata. Ang salita ay bago at medyo utal pa, ngunit ito ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Elena. Tumakbo siya at niyakap ang kanyang anak, mahigpit. Isang yakap na puno ng pangungulila, pag-ibig at kaluwagan. Umiyak siya ng umiyak sa balikat ng kanyang anak. Hinahayaan ang lahat ng sakit na naipon sa kanyang dibdib na dumaloy palabas kasama ng kanyang mga luha. Si Mrs. Almeda ay naroon din. Ang dati mahigpit nitong mukha ay ngayon ay may bahid ng isang malambot na ngiti. Sabi ko sa'yo, Hija, ang katotohanan ay laging lalabas. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting ibinalik ni Elena ang kanyang buhay. Ang kanyang pangalan ay nilinis, ang kaso laban sa kanya ay ibinasura. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang buong kustodya ni Leo ay ibinigay sa kanya. Ang hatol kina Victor at Isabela ay mabilis na ibinaba, habang buhay na pagkabilanggo para sa pagpaplano at pagsasagawa ng pagpatay. 1 taon ang lumipas. Ang buhay ay naging mapayapa para kay Elena. Bumalik siya sa pagtatrabaho sa punong-puno ng Pag-asa, funeraria. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil ito ang kanyang bokasyon. Siya at si Leo ay nakatira na sa isang maliit ngunit maaliwalas na apartment. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, may isang bagay pa rin na bumabagabag sa kanya. Isang huling buhol na kailangan niyang kalagan para tuluyan ng maging malaya. Isang araw, nagpaalam siya kay Marco na may pupuntahan siyang mahalagang lugar, ang pambansang bilangguan. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa visiting area. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakaupo ang isang lalaking halos hindi na niya makilala. Si Victor, na wala na ang arogante at makisig na anyo nito. Ang kanyang buhok ay numipis, ang kanyang mga mata ay malalim, at ang kanyang mga balikat ay nakakuba sa bigat ng pagsisisi. Nang makita niya si Elena, nagsimula siyang umiyak. "Elena, patawarin mo ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at basag, naririnig sa pamamagitan ng telepono na nag-uugnay sa kanila. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat ng ginawa ko sa'yo, sa anak natin. Tinitigan lang siya ni Elena. Walang galit sa kanyang mga mata.
Tanging isang malalim na awa. Sinira ko ang buhay natin dahil sa pera, dahil sa inggit, dahil sa kahinaan ko. Patuloy ni Victor. Patawarin mo ako, Elena. Parang awa mo na. Matagal na hindi nagsalita si Elena. Pinakinggan lang niya ang pag-iyak ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha niya ang telepono. Matagal na kitang pinatawad, Victor, sabi niya, at ang mga salita ay totoo at magaan. Nag-angat ng tingin si Victor, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Pinatawad kita, ulit ni Elena, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat akong maging malaya. Karapat-dapat kami ng anak ko na magkaroon ng kapayapaan na walang dalang bigat ng galit. Tumayo si Elena. Sana, sa paglipas ng panahon, mapatawad mo rin ang sarili mo. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Elena, huling tawag ni Victor. Mag-iingat kayo. Ni Leo. Hindi na lumingon si Elena. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Paglabas niya ng bilangguan, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang hangin ng tunay na kalayaan. Sa di kalayuan, nakasandal sa kanyang sasakyan, naghihintay si Marco. Hindi ito nagtanong. Ngumiti lang ito. Isang ngangiting puno ng pag-unawa. Lumapit si Elena sa kanya, at sa unang pagkakataon, siya ang unang humawak sa kamay nito.